Hindi ako naniniwala sa multo. Lumaki kasi ako sa pamilya na praktikal. Yung lahat ay may paliwanag. Kaya nung lumipat kami sa lumang bahay ng lola ko sa probinsya, hindi ako kinabahan kahit sabihin pa nilang may kakaiba raw sa isang kwarto doon. Lumang bahay na iyon, kahoy ang sahig, malalaki ang mga bintana, at may amoy na parang pinaghalong alikabok at lumang tela. Doon ako nagkwarto sa dating kwarto ng tita Rosa ko. Pagpasok ko, napansin ko agad ang isang malaking cabinet sa sulok. Gawa siya sa madilim na kahoy. May salamin sa gitna na medyo malabo na. Mukhang luma. Sobrang luma na. Parang mas matanda pa sa bahay. Tinanong ko si mama kung pwede ba alisin yun. Pero sabi ni mama, hindi na. Dahil nandoon na daw yun simula pa dati. Kaya hindi ko na lang pinansin. Nung unang gabi namin, tahimik ang paligid. Walang sasakyan, walang ingay ng lungsod. Probinsyang probinsya talaga. Bandang 12:00 ng gabi, nung nagising ako, hindi ko alam kung bakit, pero may narinig ako. Parang may kumakatok mula sa loob ng cabinet. Napaupo ako. Iniisip ko na baka daga lang yun. Kaya sinubukan kong matulog ulit. Pero narinig ko ulit yung katok. Mas mabagal, mas malinaw. Hindi ko na tinignan ng cabinet. Ipinikit ko na lang ang mata ko hanggang makatulog ulit. Nung ikalawang gabi naman namin, nagising ulit ako. Pero this time, bukas na ng konti ang pinto ng cabinet. Sigurado akong isinara ko iyon bago matulog. Kaya tumayo ako. Dahan-dahan akong lumapit sa cabinet. At doon ko napansin, may gasgas sa loob ng pinto. Parang kinalmot. Pabalik-balik. Parang may gustong lumabas. Kinabahan na. Kinabahan na ako noon. Pero pinilit kong magpakatapang. Sinara ko ang cabinet at bumalik sa kama. Hindi ko na pinatay ang ilaw. Nung ikatlong gabi naman, hindi na ako nakatulog agad. Nakatingin lang ako doon sa cabinet. Mga bandang 2 a.m. Unti-unting bumubukas ang pinto ng cabinet. Walang hangin. Walang dahilan para bumukas. Nanigas ako sa takot. At sa loob, may nakita akong anino. Hindi malinaw, pero parang may nakatayo. Nakapikit ako. Hindi ako gumalaw. At narinig ko yung mahinang bulong. Palabasin mo ako. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Sinabi ko sa mama ko, pero natahimik lang siya. Tinanong niya ako kung totoo ba yung kinuwento ko. Pero tumango lang ako. Doon niya sinabi ang hindi ko inaasahan. Ang cabinet daw na yon ay pag-aari ni Tita Rosa. Isang kamag-anak namin na matagal nang patay. Pero ang mas nakakatakot, hindi siya namatay ng normal. Ayon sa kwento, natagpuan siya noon, patay sa loob ng cabinet. Nakakulong. Walang nakakaalam kung paano siya napasok doon. At ang mas masama, may mga marka raw ng kalmot sa loob. Nung huling gabi, hindi na ako natulog sa kwarto na yun. Pero bandong madaling araw, narinig ko ulit yung katok. Pero hindi na mula sa kwarto, kundi mula sa sala. Kaya dahan-dahan akong lumabas. At nakita ko, bukas ang cabinet. Kahit hindi naman ito inilipat. At sa salamin nito, may refleksyon. Pero hindi sa akin, kundi sa isang babae na maputla. Mahaba ang buhok. Nakatingin siya sa akin. Tapos ngumiti siya.
at bumulong. Salamat. Nakalabas na ako. Kinabukasan, wala na ang cabinet. Walang bakas ng cabinet na parang hindi ito nag-exist. Pero hanggang ngayon, may mga gabi na nagigising talaga ako sa tunog ng katok. At kahit saan ako lumipat, parang may sumusunod na sa akin. Kaya doon ko naisip na may mga bagay talaga na hindi na dapat ginagalaw. Lalo na kung matagal na silang tahimik.